Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Dito sa bidyong ito ay malalaman natin kung ano ang sikretong ginawa ni Duterte, ni Digong sa kanyang kapanahunan nang siya ang naging presidente ng Pilipinas. Ito'y ayon sa pahayag at ibinunyag mismo ni Donald Trump sa meeting ni PBBM with Donald Trump sa Washington DC. Kaya narito ang video atin panoorin, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. President Trump ibinunyag ang lihim ni former President Duterte kung bakit nagkakagulo tayo ngayon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi raw kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan daw ni former President Duterte. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Don't forget, the Philippines were loaded up with Binunyag ni President Trump ang lihim ni former President Duterte. Kasalanan pa niya ang gulo sa teritoryo ng Pilipinas? Sa isang tahimik ngunit makasaysayang pag-uusap sa White House, isang revelasyon ang lumutang, isang pahayag na maaring magbago sa pananaw ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang tensyon sa ating teritoryo sa pagitan nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at President Donald Trump. May nabunyag. Ang sentro kasi ng usapan ay bala, missile at ang Pilipinas. Tanong ng reporter, gaano po kahalaga ang ammunition hub na itatayo ng US sa Subic at sa Nison Corridor, lalo't ito ay mga lugar na may strategic ports at military air bases? Sagot ni Trump, bala, oo, napakahalaga. Kung hindi ito mahalaga, hindi ito aaprubahan ng United States Congress Appropriations Committee. Pakinggan pa natin si Trump sa kanyang bersyon. How crucial is the ammunition hub that the U.S. plans to build in Subic and the Luzon corridor, considering that these will be built in areas that hold strategic ports as well as military air bases? is it ammunition? Yes, the U.S. House Congressional Committee on Appropriations approved the budget. What's very important? Otherwise, we wouldn't have approved it. Yeah, it's very important. Otherwise, we need ammunition. We're going to end up in a few months. We'll have more ammunition than any country has ever had. We're going to have more missiles than any country has ever had. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. We have everything. But we will have more ammunition than any country has ever had. It's very important to me. Dagdag pa niya, sa ilang buwan lang magkakaroon kami ng pinakamaraming bala sa kasaysayan ng kahit anong bansa. Mayroon kaming mabilis, mabagal, eksakto at kahit yung medyo sablay, pero kumpleto kami. Ito ang pahayag ni Donald Trump dahil sa tanong ng isang Pilipina-American broadcaster na nagtanong kay Trump kung bakit mayroong ammunition hub na gagawin sa Subic ang Amerika. Ang sagot ni Trump ay hindi lang yan basta ammunition hub. Yan ay mag-produce ng napakaraming bala, napakaraming missiles, at napakaraming munitions. At ang mga ito ay mas marami, pinakamarami kaysa ibang bansa. Kaya ito ang dahilan kung bakit magiging isa sa superpower in terms of military capability ang Pilipinas kapag natapos na itong tinatawag nila na ammunition hub na diyan gagawin sa Subic. Yan ammunition hub na yan, isang factory yan at napakalaki ang budget ng Amerika para diyan. At ayon kay Trump, aprobado ng Congress ang budget na yan dahil nga napakahalaga sa Amerika ang Pilipinas. At ang Pilipinas ay isa sa strategic na lugar kung saan makounter kaagad ang China. So magkaroon ng balanse sa Indo-Pacific, balance of power kapag dito ginawa sa Pilipinas ang ammunition hub na yan na pinakamaraming missiles, pinakamaraming bala, pinakamaraming munition, mabilis, hypersonic na missiles, mabagal, accurate at kung ano-ano pa ay dito na gagawin sa Pilipinas. Kaya anong maidulot nito sa Pilipinas? Well, una dyan ay ang ating ekonomiya ay gaganda at maraming magkaroon ng trabaho sa Subic dahil kailangan din ng maraming trabahante. Pangalawa, dito kinakabahan ang lalo na ang mga taga-Subic kasi kung magkagyera daw ay baka yun ang unang
puntiryahin ng China. So hindi mangyari yan. Kasi ang Amerika ay naglagay na ng mga EDCA sites sa iba't ibang pulo ng Pilipinas na nakaharap sa China. At kapag mayroong lilipad na papuntang Pilipinas or Subic na ballistic missile, ay madaling ma-intercept ito ng mga EDCA sites ng Amerikano na lahat yan ay nakatutok sa China. Kaya wag mabahala mga kababayan, mga ka-Golden Boy, kasi ang ginawa ng Amerika is ironclad the Philippines. Naprotektahan tayo ng Iron Shield ng Amerika. At kung wala ang Amerika, matagal na daw tayong napunta sa China dahil ang dating administrasyon na si Digong, si Trump mismo ang nagsabi nito, ay talagang papuntang China ang direksyon. Nako, grabe. Atin balikan ang ating kaibigang sa iyong araw. At marami pa. Dagdag pa ni Trump. Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, isang misteryosong pahayag naman. Tanong ng reporter, President Marcos, hindi po ba nakaka-escalate ng tensyon sa China ang pag-host natin ng US missile systems? Tapos, biglang sumingit si Trump. Pakinggan natin siya. I was just wondering, do you not think that perhaps the Philippines hosting U.S. missile systems could be considered escalatory by China, especially because they can strike nuclear China? Thank you. Well, it's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him. Isinalin natin sa Tagalog ang kanyang sinabi. Ika pa niya, alam niyo, napakagandang bansa ang Pilipinas. Maswerte kayo, pero noon may naging problema kayo sa isang dating presidente. Pakinggan pa natin si Trump at ating hihimayin ito. Sabi niya, hindi mo kasalanan yun na tumutukoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang bansa ninyo ay lumihis papunta sa China. Pakinggan pa natin si Trump. I've known his family actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. That's good. You're very lucky to be from the Philippines. It's a great place. But we have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault. And the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. Pero agad namin kayong ibinalik sa amin. Napakinggan natin, binanggit ni Trump, noon may naging problema kayo sa isang dating presidente. Okay, so balikan natin yung sinabi ni Trump dito. Ito, alam nyo, napakagandang bansa ang Pilipinas. Maswerte kayo, pero noon may naging problema kayo sa isang dating presidente. Tinutukoy dito si Digong. Ang bansa ninyo ay lumihis papunta sa China. Ayan, kaya para sa mga DDS na hindi gaanong hardcore na believer ni Digong, imulat nyo ang mga mata nyo. Sabi ni Trump, kung wala siya noong panahon na yun, ay talagang papunta na tayo sa China dahil nga mayroong kalagdaan o usapang lalaki, gentleman's agreement si Digong at si Xi Jinping na ang Palawan at ang ibang parte ng Pilipinas ay probinsya na ng China. Kaya sa panahon ni Digong, diba, si Donald Trump din ang presidente. Sabi niya, kung wala ako noon, ay doon na kayo. Ang inyong presidente ay si Xi Jinping na. Yan ang nakakabahala na diba, na revelasyon ni Donald Trump. Kaya dapat malaman ito ng mga DDS. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger, kaibigang sa iyong araw. Trump, noon may naging problema kayo sa isang dating presidente. Ang tanong, ano itong ibinunyag ni Trump? Ika pa ni Trump, dagdag niya, kung hindi kami kumilos noon, baka iba na ang leader nyo ngayon. Ayan. Na tumutukoy kay Xi Jinping. Ang ibig bang sabihin nito, nais talagang sakupin ng China ang Pilipinas na maging isang probinsya ng China? Ibinunyag na ang sikreto si Duterte at ang pagliko patungong China. Bagamat hindi pinangalanan, malinaw ang tinutukoy. Ang dating Pangulo na sinasabing na itulak ang bansa patungo sa China ay si former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Trump, kung hindi raw sila nakialam, baka lubusan nang nabaliktad ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. Ngunit dito nagsalita si Pangulong Marcos Jr. Hindi ito para sa gera, ito ay para sa modernisasyon. Ika pa niya, pagsasalin sa Tagalog,
Ang mga ginagawa namin ay bahagi ng modernisasyon ng militar. Hindi ito pagpapalakas para manghamon, kundi pagpapalakas ng sariling kakayanan. Sa gitna ng sitwasyon sa South China Sea at Indo-Pacific region, pakinggan pa natin ang ating Pangulo sa kanyang English version. All of what we consider part of the modernization of the Philippine military is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. Sinabi rin niyang kasama sa estratehiya ang pagkipagtulungan sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Amerika, kundi maging sa Europa. At hindi rin nakalimutan ni Trump na puno ng ISIS noon ang Pilipinas. Ika pa niya, huwag niyong kalimutan, noon ay puno ng ISIS ang Pilipinas. Napakadelikado ng sitwasyon niyo noon, pero sa panahon ko, nakipagtulungan kami sa inyo at nilinis namin yan. Nako, talagang pala si Trump noon, talagang siya yung nagbigay proteksyon sa Pilipinas. Mga kababayan, ito, balikan natin, huwag niyong kalimutan, noon ay puno ng ISIS ang Pilipinas. Napakadelikado ng sitwasyon yun noon, pero sa panahon ko, nakipagtulungan kami sa inyo at nilinis namin yan. Hindi lang pala China kung wala si Donald Trump noon, yung kanilang mga special operation na pinapadala dito ng mga special forces, ay lalong gugulo ang Pilipinas. Bomba dito, bomba, sabog doon, sabog dito. Diba? Ngayon, pangalawang problema natin ay ang China at si Xi Jinping, dahil nga ang Pilipinas ay patungo na sa China noong panahon ni Digong. Kaya totoo ang sinabi na binenta tayo ni Digong sa China. Mismo si Donald Trump na ang nagsabi niyan na dahil sa dating administrasyon ay nalihis tayo ng patutunguhan. Kaya kung wala si Trump noong panahon ni Digong, ay talagang mapunta na sa China ang Palawan at iba pang parte ng Pilipinas. Nakakatakot ito mga kababayan, at sa mga DDS dyan na nagdalawang isip pa, ay wag na kayong magdidiis, sumuporta na kayo sa ating gobyerno para hindi tayo malihis ng landas. Kasi kung Digong kayo, ang papuntahan natin ay China pa rin. Gusto nyo ba maging alipin tayo ng China? Okay, pag-comment sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa amin. Hanggang sa muli, maraming salamat.